Hey, what's up mga katunay? Siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre meron tayong re-reactionan na balita. Ito ay galing kay Philippines Trending News. Ayan mga katunay Philippines Trending News at siyempre, bibigyan natin to ng reaksyon, no? So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Naku po, matibag na hubaran. Ayun, si Sir Banat Bay. Credits po, Sir Banat Bay. Siyempre, supportahan natin yan. At mga prosekusyon na ihi sa kanilang mga pante. Ang lupit. Senator Judge Lang Padilla kwenta yung tanong. is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Yari kayo dito. O, ito na, Maraming ito na. salamat po aming ginoong tagapamahalang Yun, hukom. Senator. Ayan na. Atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan sa prosecution. Yari kayo dyan. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Oo. Tama. Opo. Pagka ang isang witness po ay Parang si Luistro nakikinig sa teacher. naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Sinungaling! Ulul. Nayari siya dito. Naihi siguro ito. Naihi siguro ito sa salawal niya. Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung Yan na. inyong pinakitang Yari ka ngayon. affidavit. Your Honor? Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Lagyan no? Hindi pa ako tapos, kaibigan. Si Matibag nga, hindi nakaporma kay Robin eh. Yung tinanong ni Robin, soplak si Matibag dun eh. Ang galing nito, no? Kahit pa lumalabas talaga yung talent ni Robin, hindi lang pang artista, pang senado pa talaga. Easy! Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na meron kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Gago. Hindi kasi ito ganito kagago tong prosecution eh. Gagamit sila ng isang tao, witness. Gusto nila gamitin yung kanyang sinumpaang salaysay. And yet, that sinumpaang salaysay ay binago o nagkaroon ng perjury during the time na iniimbestigahan ng Senado. Napatunayan na nga ng Senado na nagsisinungaling ito, pabago-bago ang kanyang statement. Gagamitin mo pa? Tanga ka? Kasi sa totoo lang, no, madaling mahuli naman talaga yung mga taong nagsisinungaling. Unang-una, ang taong nagsasabi ng totoo, hindi yan magpapapalit-palit ng kanyang testimonya. Kung ano yung una niyang sabihin, yun na hanggang dulo. Magpapaulit-ulit lang yun. At saka talagang kahit magpaulit-ulit siya, is detalyado pa rin. Kung ano yung pagkakadetalyado niya nung una, ganun din ang magiging detalye sa huli. Pero kung ganyan na nagpapaiba-iba ng testimonya, hindi yan talaga dapat paniwalaan. 'Di ba? Hindi naman kasi pwede na sabihin natin na ay may kinalaman pala. Kasi nasabi ko nung una wala. 'Di ba? Parang mahirap paniwalaan yun yung nagpapaiba-iba ka kasi parang ang lalabas no nagsisinungaling ka. 'Di ba?
Kasi kung dapat, merong talagang gusto mong magsabi ng katotohanan, is dapat ibunyag mo na una pa lang. Kasi once na binawi mo yan sa pangalawa, pangatlo, ay mahirap na. Tapos yun yung gagamitin nila. 'Di ba? Mga tanga. Ganun ka katanga? Kaya nga dito, diniretso niya eh. Pabago-bago yan eh. Ano tawag mo dyan? Di ba po sinungaling? Oh, May I answer, Your Honor? Opo, opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. oh. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Hinabahan pa eh, no? Laging barado kay Robin, eh, no? Si Robin, lakas mambare. Sa PGT nga, eh, merong contestant dyan dati, di ba? Natatandaan nyo? Ay, binara niya rin kasi hindi nagsasalita ng Tagalog. Tama nga naman, ayun lang yung tanong, hindi mo na kailangan magpasikot-sikot pa ng sagot, parang kasi si Luistro, pag nagsasalita, palaging may introduction. Ang dami mo kasi alam mo, style kasi ng prosecution to eh. Kahit na mga witness eh. Yung paikot-ikutin para hindi masagot yung mismong talagang tanong. Ano ba yung tanong? Simple lang. Ano man tawag mo sa ginawa nung pabago-bagong statement? Oo. Di ba sinungaling? Yes or no? Yun lang naman sasagutin. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm Oh, sorry, sagot. Your Honor, but I need to qualify my answer. No, you said yes or no lang. Presiding Wala, officer. hindi masagot ni Luistro. Hubu. Yan, di ba? Hindi niya masagot eh. Diyan pa lang is nakikita na natin na si Luistro natatameme. Di ba? Kasi, simple lang naman ang tanong ni Robin. Sinungaling ba yan o hindi? Di ba alin lang sa dalawang yun eh, bakit hindi mo masagot? Di ba? Isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Yun eh, alam mo, buti talaga ito ang naging presiding officer. Imagine mo si Gatchalian yan. Hindi kasi tama siya dito eh. You might have a different opinion on that. Just say no. Yes. Di ba? Just say no. No, I do not believe you. Or yes, I believe you. Hindi na yung, Ganun lang, hindi kasi napakasimple. depende yan eh. Meron tayong tinatawag na white lies at saka meron tayong tinatawag na Kasi gray. sa totoo lang, kapag hindi nila masagot ang tanong, ganyan ang ginagawa nila. Gaya nga na sinabi ni Sir Banat Bay at ni Senator Robin, napakasimple lang yung sagot na hinihintay kay Luistro. Pero hindi niya masagot. Kasi kung talagang sila, nagtitiwala sila talaga sa testigo nila, sa witness nila, eh di dapat alam niya kung anong isasagot niya, kung yes or no. Di ba? Kayang-kaya niyang ipagtanggol yan. Kaso nga lang, wala eh. Iniwasan niya yung tanong. And black lies. Ang sinungaling. Di ba? So kung hindi ka naniniwala sa akin, sabi mo, I respectfully disagree with you, Senator Judge. Tapos. Oh. Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil naman tayo. binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi Ginoong ng presiding testimonya officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot. Sagutin mo ng yes or no po. Ayan, Luistro. Yan ang sinasabi ko sa iyo kapag pag maglalabas kayo ng mga palpak na witness, ganyan ang nangyayari sa inyo. Hinahabaan nyo yung intro. Hinahabaan nyo yung pagsasalita nyo. Halos hindi nyo masagot yung itinatanong sa inyo na napakasimple. Oo o hindi. Yun lang naman yun. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. 'Di ba? Kasi napakalinaw naman ng sinabi ni Senator Robin. Ang linaw din naman ang tanong sa'yo na dapat yun lang naman ang sagutin mo. Hindi mo na kailangan patunayan sa lahat kung ano yung paliwanag mo. 'Di ba? Ano, parang pinapaliwanag mo, pinapahaba mo para maiba usapan?
'Di ba? Ise-segue mo, dadalin mo sa ibang usapan samantalang napakasimple lang naman ng gusto malaman sa iyo ni Senator Robin. 'Di ba? Yan ang hirap eh, dinadaan mo kami sa pagiging makata mo. Kasi Luistro talaga oh. Ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Akala ko mako-contempt na to eh. Dapat kinontempt na to eh. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I Yes or no na lang? agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 hours Pampilo Lacson, Yo. napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony Makontempt. na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok Yari at pa. si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Oo. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso. Sa totoo lang kasi, no, tama naman si Senator Robin, hindi sila pwede na maglagay ng mga witness dyan na may mga kaso. Kasi sa totoo lang, talagang desperado na talaga yung prosecution sa mga ginagawa nila. Desperado na sila na idiin si BP Sara. Desperado na sila na masira si BP Sara. Desperado na sila na matanggal si BP Sara. Kaya nga, tignan mo naman, kahit yung sheriff na sinapak ni BP Sara, gusto nila kuning, witness. Kasi ang pinag-uusapan dito is yung pagiging vice president niya. Kung talagang meron siyang ginawang kabalbalan nung naging vice president siya, mantakin mo, pati ba naman yung mga dati na mga issue kay VP Sara ay gusto nilang ipasok niyan sa impeachment trial. Diba? Ka-impeach pa yun kung manapa ka ng sheriff. Yung ginawa niya yun may katwiran. At isa pa, yan na sinasabi ni Senator Robin, umiwas kayo sa mga witness na may mga kaso, sa may mga sabit. Kasi, tama, binoto siya ng 32 million na katao. Hindi pwedeng kung sino-sino lang ang ilalabas nyo at kung sino-sino lang ang pwedeng magpatanggal sa kanya. Kung tutuusin nga taong bayan ang nagluklok kay BP Sara, dapat taong bayan din ang magtatanggal sa kanya. Kung meron siya talagang ginagawang masama. Walang karapatan kahit isang politiko ang magtanggal sa kapwa niya politiko na binoto ng sambayan ng Pilipino. Diba? Dapat nga mga tao nagdidesisyon dyan nakikita nyo ba, iilang tao lang ang gustong ma-impeach si BP Sara. At nakikita nyo kung ganong karaming tao naman ang siyang ayaw ma-impeach si Sara Duterte. O sasabihin na naman ng iba, hindi, maraming gusto siyang ma-impeach. Di bakit hindi tayo mag-survey ng sabay-sabay? Diba? Paulit-ulit. O kaya sabihin natin ganito na lang, bakit hindi natin pabayaang tumakbo si Sara Duterte sa eleksyon?
Doon natin malalaman yan. Kasi kung hindi nila pinapaniwalaan yung mga survey, yung trust rate ni VP Sara, yung pagtaas ng trust rate niya, daanin natin sa eleksyon. Huwag kayong matakot kasi pinapakita nila dito na gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte, hindi ito para sa kaso ni VP Sara. Hindi sa kaso. Gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte at hindi na makatakbo dahil natatakot sila na meron pang isang Duterte na makaupo sa Malacanang. Yun talaga yung iniiwasan nila. Yun ang kinatatakutan nila. Hindi dahil sa mga kaso na nilalagay nila kay VP Sara. Ang gusto kasi nilang mangyari dito is lumabas na masama si VP Sara sa lahat ng mga Pilipino. Ang gusto nila dito, na parang pinapatunayan namin dito, masama ugali niyan ng Vice President na yan na gusto nyong iboto bilang presidente. Pinapakita namin dito lahat ng mga ginawang kalokohan. Parang ganun ang gusto nilang mangyari. Diba? Kaya kahit sino na lang yung mga pinagpupupulot nila, nandiyan yun. Kitang-kita yung pagiging desperado nila. Napabagsakin ng isang Sara Duterte at hindi na makatakbo sa eleksyon. Nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided. Yun lang. Kasi, alam Nahuli sila sa bitag dito eh. Ah, bakit? Eto, panoorin niyo, niyo. pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang Narinig ako mga tumatawad sa paligid. ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukume-komento. Kindly maintain order in the court. The Contempt mo! Kung panahon ni Miriam yan, contempt yan. Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po Order in the sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Si Robin talaga, no? Talagang diretso magsalita, prangka eh. No? Hindi siya nagpapasikot-sikot. Yan yung taong totoo. 'Di ba? Sana nga, wag silang one-sided. Pero pinapakita kasi nila one-sided lang sila eh. 'Di ba? Kaya nga, alam naman natin, hindi naman para kumampi o magbigay ng tamang mga yan eh. Hindi, alam mo, sa totoo lang ha, in real court, pwedeng contempt. Pag mag-ingay ka, magulo ka, contempt ka. Kaya yung mga nagsasabi dyan na, bakit ganyan si Padilla? Gago. Judge siya eh. Pwede niya i-contempt yung mga yan. Masyado Oo. pa nga ma-lenient to mga judge eh. Who was speaking? Ako po, You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. Yun! With due apologies. Kumbaga walang pasto So, sa nagkasalita. ibig pa niyo pong si sabihin, Senator. yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi yan. po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty. Ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Yan. Tama. So, tatanong na po ako ng bago. Opo. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your... Wala, Luistro, wala. No? Diyan pa lang sa Senado, hindi na uubra yung mga ginagawa mo sa Kongreso. Kung sa Kongreso kayo, hari kayo dyan, hindi uubra. Diba? Diyan sa mga tanong ni Senator Robin, ilang beses kang umiiwas, ilang beses mong ayaw sagutin. Diba? Diyan pa lang nakikita na kung anong klaseng kahinaan meron ka. Question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was Alam more niyo of po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko po. I think,
Robin eh, no? Basag na basag si Luistro sa kanya, grabe. Wasak na wasak talaga. Siguro sa loob-loob ni Luistro, minumura na si Senator Robin sa isip niya. Ganito masyadong walang iya ako dito sa Senado. Parang ganun. Alay, di ba? Basag na basag eh. Pahiya ka ngayon, ano, Luistro? Kala mo, kapantay mo yan, ano? Akala niya kasi pantay sila eh. Hoy, Judge San, hindi ka pwede magtanong. Hindi, tsaka yung kapasidad kasi, alam naman nila, artista si Senator Robin eh. Akala nila kaya-kaya. Ang dami talagang nag-iisip na kaya nila si Senator Robin. Ang daming nag-iisip na mahina daw si Senator Robin. Sa totoo lang, si Senator Robin Padilla nakakabilib to magsalita. 'Di ba? Nakakabilib yung mga ginagawa niya. Eh kung tutusin, mas matalino pa nga siya kay Manny Pacquiao. Pasensya na, Senator Manny, no? 'Di ba? Mas may ano pa siya. Mas may isip. 'Di ba? Talagang nakikita lang natin medyo yung angas ng tanong. Talagang ganun siya. Yun ang pagkatao ni Senator Robin eh. Nagpapakatotoo lang siya, parang si PRRD. Hindi siya nagpapaka-plastic. Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance? Sabi siguro na Luistro, palitan nyo na yan. Naiihina ako dito. Ng katanungan. Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas, na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw, na kanina sinabi natin What na is the hindi pleasure siya... of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Respect. Wala mic. Nako, yan na. Kabila. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? Yan napanood ko eh. Umaapila si Tulpo. Bakit daw pag sa kanila, halos parang bilang na bilang yung oras. Wala kasi kayong kwenta magtanong. Wala kayong kwenta. Pang radyo ka lang, doon ka lang ala sa radyo. I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng... Umiiyak. Matakin mo si Rapi Tulpo, umiyak dyan. Nakakaya ka naman, sir. Para na mga gara naman, oh. Huwag naman ganyan. Pipikong ka na eh. Kala ko ba matikas, Tulpo, matikas dyan. Bakit ganyan? Para umiiyak ka na, sir. Walang iyakan. Iyak ka na eh. Iyak na yan. Inaaway niya na ngayon si Escudero. Yung kapwa niya na Okay, this is Escudero, no? Buti siya yung ano dyan, no? Presiding judge, presiding officer, etc. nakasamahan na eh. Tandaan ninyo si... Para nagkamali pa sila ng nilagay dyan, eh, no? Sisi din sila. Kaya ito pa kasi nilagay natin, eh. Hindi pumapabor sa atin, eh. Escudero nasa majority na at wala sa desisyon ni Robin Padilla yung pindot. Pinipindot nito 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, Kala mo si Tulpo, batang nagsusumbong, eh. Pinipindot nito. umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. Oh. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Why? Iyak. Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all Boom! Kunana! Okay, oh,
Sa impeachment court. Hindi sinabi ni Jesus Cordero, no? Huwag kayo iyak, huwag kayo iyak. Wala majority, minority. Everyone is a senator judge. Yes. Nakalimutan ata ni Sen Mamaya Rapi. siguro, baka mamaya, mga tanong ni Senator Rapi Tulfo, siguro, para wala namang kwenta eh. Tama na yan, okay na yung oras na yan. Ito Senator judges and Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's Alam mo, dito may tama si Panelo kasi sabi ni Panelo, hindi ko nga alam bakit kailangan limitahan yung oras ng mga senador or judge. Dapat limitahan yung mga kung sino man. Pero yung senator judge sila eh. Para mapagtanong naman. They have to judge or decide pagkatapos ito impeachment whether to impeach or acquit si BP Sara Duterte. Tapos lilimitahan yung oras ng pag-aalam nila at pagsasaliksik ng katanungan. Pero wag So tama pa nga dito si Senator Rapi. Sa totoo lang, tama si Rapi dito eh. Na wag na tayo maglagay ng problema, parang umiyak na. oras dyan. Payagan nyo na lahat kasi patagalin nyo na. Hindi ako, agree ako dun. Dapat talaga mag-usap-usap na at habaan naman yung oras. O kung ayaw ninyo, kasi 2 minutes, doon pa lang sa paligoy-ligoy na sagot ng mga witness, ang haba na eh. Paano pa kaya mo malalaman yung tunay na sagot? Kaya rin ginagawa ng mga witness, hinahabaan yung sagot Basta ako, pag sinabi ni Sir Banat Bay na okay sa kanya, okay din sa akin. para maubos yung oras ng senador. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Philippines Trending News. At syempre natunghayan natin ang boss at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.